Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my Japan Diaries. Di pa natatapos ang ating Japan Diaries kasi today is May 5, 2024. Friday at nandito pa nga ako sa bahay ni King Kong sa Tokyo kasi ay Golden Week pa nung mga time na to, bakasyon dito sa Japan. And today, meron tayong napaka-importanting lakad kasi maghahanap na kami ng aming wedding ring. Me and King Kong have been together since December 28, 2019. What I mean sa together ay in a relationship but we're not living together. Siya kasi, ang work niya ay based sa Tokyo. Ako naman ay sa Nagano. I-search niya sa Google kung gaano kalayo. Pero kapag sa bus ay mga 5 hours and sa bullet train ay mga 1.5 oras pero ginto ang pamasahe. Kaya naman, bihira lang talaga kami magkita. Pero kapag nagkikita kami kapag mga long vacation, mga 1 linggo, mga 5 days, ganan 9 days, mga 2 to 3 months bago kami magkita or minsan kapag merong okasyon. Paano nga daw ba kami nagkakilala ni King Kong? Dito na talaga kami nagkakilala sa Japan personally. Pero before, noong pa lang nagte-training kami ng skills at Nihongo sa Pilipinas, ay same school lang kami ng pinasukan. Ang sabi niya, nakikita na daw niya ako, kilala niya ako. Pero siya, hindi ko siya kilala noon kasi dun sa school namin na yun, sa PNTC, lahat ng mga lalaki ay kinakalbo. Semi-kalbo. Kumbagay, ang hirap maalala kung sino ang sino. Tsaka nung mga time na yun ay may kanya-kanya kaming love life. Actually, same batch pa pala kami nagpasok noon sa school, February 2017. Pero ako ay sa Laguna, siya naman ay yung sa branch sa Padada. Tapos nung natapos silang mag-Nihongo, saka sila nag-transfer sa Laguna. Di ko natanda kung anong month sila pumunta ng Laguna, basta 2017 yon at yung mga kaklase niya, naging kaklase din namin. So ayun na nga, nakapag-Japan siya ng April 2018, ako naman ay May 2018. Never pa kami nagkausap, lumipas ang 1 taon, mga around June, July ng 2019, gumala kami ni Mary Jane, also known as MJ, siya yung katrabaho ko na babae na kabarkada pala ni King Kong. At housemate ko din siya. Syempre, common friend, so nakita na niya ako sa Facebook at doon na nga nagsimula ang mga bulahan. At that time, ako ay mga 2 years nang single. Gawa ako talaga yung nahirapan makarecover dun sa aking last relationship. Tapos ako talaga yung nagdasal na nun kay Lord. Sabi ko ay, Lord, kapag di nyo pa po ibibigay yung Pinoy, maghahanap na po ako ng foreigner, as in. I mean, meron naman akong mga nakakausap noon through chats, pero hindi umaabot dun sa date talaga. Kasi hindi ko din sila ma-feel, kumbaga parang hindi ganun kaswak yung mga ugali namin, mga ganun-ganun. And then, ayun, binigay naman ni Lord si King Kong. Pero actually, nung nakita ko siya sa Facebook, akala ko talaga siya ay gay. Kasi parang ang finesse niya, ang linis-linis niya, kinis niya, ang puti niya, ganun, judgmental, no? Pero ayun nga, ang una niyang ginawa ay laging nagre-react sa aking mga photo or mga post na sad react or kaya angry react. So si ako naman, naganti din. Tapos, tinanong ko na nga kay na MJ kung sino ba yun. And then, nagtuloy-tuloy na, usap na kami sa Messenger. Minsan nakaka-video call pero bihirang-bihira lang din nung mga time na yun. Medyo may pagka-reserve din kasi si King Kong noon kaya parang di ko inisip na magkikita kami. Personally, not until September 21 yata, 2019. Diba bago-bago pa nga lang kami sa trabaho, mga 1 taon pa lang, so hirap na kami, mental health, ganyan, homesick. Etong si MJ nagyaya lumabas, mag-mall daw kami. Gusto niya daw mag-unwind tapos seryosong-seryoso yung mukha. So ako naman bilang empath na friend, hindi na ako nagtanong kung bakit. Hindi na din ako nagduda kasi sa isip ko, baka ako may mabigat na dinadamdam, baka gusto ng ibang environment, makalanghap ng ibang hangin, ganan. So, sumama na lang ako. Sabi ko, sige, samahan kita. Naalala ko, hindi pa ako noon naligo. Gawa autumn na noon medyo malamig na. Nag-ayos-ayos lang ang kaunti. Ano ba namang gagawin doon? Gagalala ang kaunti. Malapit-lapit lang din naman. Di yun, bumiyahin na kami ni MJ, nag-train pa kami. Naalala ko, tinanong pa niya ako noon. Hindi ko na masyadong maalala yung eksaktong tanong ni MJ, pero parang ang tanong niya is, paano pag bigla mong nakita si Gerald? Or kailan kayo magkikita ni Gerald? Parang ganun yung tanong niya. Tanda ko pa yung sagot ko noon na sabi ko, parang hindi naman siya yung ganung tipo ng lalaki na pupuntahan yung babae. Lalo't malayo, kaya medyo nga naaalangan ako sa kanya, sabi kong ganun. Tapos, pagbaba namin ng train station, ako'y nagulat at parang merong papalapit na pamilyar ang mukha. Ay, si King Kong na palayo, napatakbo talaga ako papalayo kasi hiyang-hiya ako kasi ang unang thinking ko nga, hindi ako naligo. Ako pa naman yung tipo ng tao na kapag may lakad or alam ko may kikitain ako, nagre-ready talaga ako. I was caught off guard talaga nung mga time na yun. Hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Ako'y hiyang-hiya na may kasamang kilig kasi nga hindi ko in-expect na pupunta talaga siya. At ang alam ko, ang sabi pa niya sa akin noon, meron daw siyang pupuntang birthday yan. Kaya hindi ko na din siya kachat nung mga time na yun. Tapos bigla-biglang nasa harapan ko na, hindi ako kilig overload. Doon na nagsimula na feeling ko na seryoso talaga to siya. And then nagtuloy-tuloy na yung usap namin sa chat kasi nga magkalayo kami. Ang next na namin kita noon is December. Winter vacation naman sa Japan, 1 linggo. So, nagkita kami December 28, dun ko na siya sinagot. Jane!